Jesus. Lord, as we come into your presence today, we believe of that perfect love, oh God. And that perfect love, Lord, comes with a perfect grace. A
perfect grace. A perfect grace. Sukdulang biyaya. And no one amongst us, Lord, deserve such a gracious God, such a gracious act, such a gracious love. Church, let that sink in. God is giving us a perfect grace. Hallelujah, Jesus. Salamat, Panginoon. Salamat, Lord, sa inyong biyaya. Habang hindi karapat-dapat, pag-ukulan ng hapag at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanan, masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking karuna. Inibig mo ako nang di kayang tumpasan. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsan di nabahiran ang kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Bigyan
perfect grace that God is giving us. Salamat, Jesus. Napakabuti mo. Napakabuti mo. Salamat, Jesus. Sa pag-iyakan mo. Sa pag-iyakan mo. God is embracing us right now with His perfect grace. Come on, let's approach the throne of grace in confidence. Hallelujah, Jesus. Ano man ang pagkakasala mo, ano man ang kakulangan mo, ano man ang limitasyon mo, God can cover it with His perfect grace. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Yakap mo ako sa aking katawan. Let that be personal. Oh, Jesus. Thank you, Lord. Niyakap mo ako sa aking karuhan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsan di napahiran ang kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sukulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa ating mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko. Salamat sa sukulang biyaya, O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsan di napahiran ng kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sukulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko. Salamat sa sukulang biyaya mo. Salamat sa sukulang biyaya mo. Kulang man ang salitang salamat, pero Lord, salamat. Salamat sa sukulang biyaya mo.
my soul. Until I see you face to face, it's amazing, takes me home, trusting you. With all I ever live to see your kingdom come, and in my heart I pray you let your will be done. Until I see you face to face, and grace amazing takes me home, I trust in you. I will live to love you. I will live to bring you praise. I will live a child of you. You are the voice that calls the universe to be. You are the whisper in my heart that speaks to me. Until I see you face to face, and grace amazing takes me home, I trust in you. I will live to love you. I will live to bring you praise. I will live, I shall live all of you. I will live to love you. I will live to bring you praise. I will live the child be all of you. He loves you, you alone. Our God for you alone. Our worthy Lord, every all I am, my soul will bless your name. You alone, our God for you alone. Our worthy Lord, every all I am, my soul will bless your name. Oh, yes, oh God. Oh, yes, oh God. Oh, we worship you. Oh Lord, maraming salamat, O Diyos. Truly, it is by your grace we are saved, Lord. Wala po kaming kayang ipagmalaki sa inyo, O Diyos. Wala kaming Panginoon kayang gawin para lampasan, kikitan yung mga bagay, O Diyos, na tanging ikaw lamang ang kayang gumawa sa buhay namin. Maraming salamat, O Lord. Because through your grace, we can dream again, we can live again, we can claim a life that is full of abundance. Thank you, Lord, because you are such a good God. Sa kabila ng aming kakulangan, sa kabila, O Diyos, ng aming kahinaan, nariyan ka, O Panginoon. Hindi nagmamaliw, hindi nagbabago, at kailanman ay laging tapat at mananatiling tapat. Kaya hayaan niyo, Panginoon, yung katapatan na yun. Lord, teach us. Teach us also, Father, na tapatan yung katapatan na yun, Lord, with our love, with our faith. And as we sing this song, Lord, let it be
that as we speak these lyrics, Lord, it's not just about the lyrics, but it's about a declaration that comes from the innermost of our hearts and our souls. That we will choose to live, even if it is hard, if it is, Lord Jesus, challenging. But Lord, we will choose to live for you. Hallelujah. Come on, church. Just sing it from your heart. It's not about us. It's not about our past, our sins, but it's about whom we are to live for. The great God, the loving God, the perfect God that we have. We can do all things through Christ who strengthens us. Come on. Lift up your hearts. Lift up your voice. Even your hands as a gesture. Father, be glorified, be lifted high, Panginoon, in this place. Let every heart and every soul we declare, we claim, will be filled today. In Jesus' name we pray. Amen. Give God our 7 seconds. And let us welcome our speaker, Pastora Miles Cortez. Good morning, everyone. Sige, palakpakan natin si Lord. Isang malakas na palakpak para sa Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Praise God for a wonderful time of worship. Amen. Do you agree?
Grabe, this place is filled with the presence of God. Amen. It's just so awesome to praise God. He's so worthy. Right? Nandito po ang presence ng Lord. And I believe this morning, God is going to do something great in our midst. God's word is already powerful, no? God's word is already powerful. And I pray that God would bless the preaching of His word today. Ihanda po natin ang ating mga puso. Let's hold our Bible and declare our breakfast of champion. Thank you, Lord. Sige po. 1, 2, 3, go. This is my Bible. I am what it says I am. I can do what it says I can do because God is who He says He is. I will love it, live it, and learn from it. Lord, open my eyes so I may see. Open my ears that I may hear. Open my heart that I may receive. Open my mouth that I may speak. And I will never be the same. In Jesus' name, amen and amen. Sige po, let's just give glory to God. Clap offering unto Him. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Sige po, let's all be seated. I'm so blessed and privileged to share the Word of God today. Amen. Grabe po ang presence ng Lord today. And in the presence of God, I really believe, no, something good is going to happen. Something great is going to happen in our midst. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Sige po, let's start. Madalas po nating marinig ito, life is short. Tama ba? Madalas nating marinig, life is short. And minsan may mababalitaan tayo na, oy, bata pa lang siya, kinuha na ni Lord. Teenager pa lang siya, elementary school pa lang, grade school, kinuha na ni Lord. Bata pa, ang daming pangarap. Grabe, ang daming potential na hindi naabot, no? Dahil ang aga pa lang kinuha na siya ni Lord. Diba? Narinig na natin, life is short. But you know what? Kahit 20 years old, kahit 30 years old, 40 years old, or 60 years old, every time may mga ganyang pangyayari, anong madalas nating naririnig? Kahit anong edad actually, no? Ang lagi nating naririnig, life is short. And we often hear na hindi ko man lang siya nayakap, hindi ko man lang siya nakausap, pinapapunta niya ako the other day, yung pala hindi na kami magkikita. Do you hear stories like that po? No, life is really short, no? And actually, madaming regrets, no? Madaming regrets pag may mga ganyang balita. But you know why? You know what? Pwede po tayong mabuhay ng walang regret. Naniniwala kayo doon? Pwede tayong mabuhay na kahit sinasabi na life is short, kahit sinasabi na, okay, pagtapos na ang mission natin, totoo naman death is inevitable, kukunin talaga tayo ng Lord, right? Hindi natin maiiwasan yon. Pagtapos na ang mission natin, kukunin na tayo ng Lord. Pero we can actually live a life of regret by living the life that God wants for us. Amen? Sabi po sa Psalm 90 verse 12, so teach us to number our days that we may get a heart of wisdom. Teach us to number our days. Turuan mo po kami, Panginoon, to number our days. Ano ibig sabihin ng number our days? Numbering our days meaning, parang ganito, no? It is a reminder for us na, para tayo nagka-countdown parang 10, 9, 8, 7, binibilangan, di ba? 6, 5, 4, 3, 2, 1. That's numbering. That's numbering our days. Parang pag naisip natin yan, no? Teach us to number our days. Anong implication? Yung buhay natin dito sa mundo is actually maiksi lang talaga. Diba? Hindi natin hawak. At pag na-realize natin yan, sabi no, teach us to number our days that we may get a heart of wisdom. Sabi po ng psalmist, no? Yung realization na maiksi lang ang buhay, Lord, ayokong sayangin to. Maiksi lang ang buhay, I want to use this life wisely. Amen? Pero there is this truth, no, that even we know this verse, alam natin na may mga ganito ng pangyayari. That life is short. Minsan nare-realize natin yon, may realization tayo, di ba? Pero hindi pa rin tayo madalas nagli-live ng sense of urgency. Tama ba? Minsan nagli-live lang tayo ng life of urgency kapag yung alam natin na kailangan. Pero you know what? We only have one life to live. Amen? Tingnan mo nga yung katabi mo kung isa lang ang buhay niyan. Baka siyam yan. Masyado kayong seryoso. Okay? We only have one life to live, church. Right? And the way we live our lives matter. It matters for eternity.
Meron po yung either consequence or reward. The way we live our lives, it matters. Okay? Ang prayer ko po sa atin is, di ba kanina sinasabi natin, pag may mga nauna na sa atin, may mga regrets, may mga sayang, di ba? Sana, sayang, may mga ganon. Pero I pray that this one life, the gift of life that God has given us, hindi ito masasayang. Amen? Sino ba naman ang merong gusto na ang buhay natin ay masayang? Wala naman po, di ba? Gusto natin, we live our life to the fullest. We live our life the way God wants us to live it. Pero sa mundo po na ginagalawan natin, the way pag sinabing, I want to live my life to the fullest, I am living my best life. Ano pong mga nakikita natin? Usually, pag mga ganyang kwento, ang best life, may bagong bahay, may bagong kotse, yung mayaman, may bagong boyfriend, may bagong girlfriend, in a relationship. Di ba yung mga ganon, I am living my best life yet. Pero bilang isang Kristiyano po, okay, those things are good, blessing ng Lord yon. Pero bilang isang Kristiyano, yun nga ba yung gusto ng Lord para sa atin? Amen? So I hope po today, ang prayer ko po for all of us, sa totoo lang, our pastors naman, especially si Tatay Mans, lagi naman tayong nire-remind in many different, parang iba-iba lang, na phrases, iba-ibang reminder lang. Pero yung buhay natin, nag-iisa lang. Amen? Yung buhay natin, nag-iisa lang, huwag nating hayaan na masayang. Huwag nating hayaan na masayang at mamuhay tayo nang naaayon sa gusto natin or sa gusto ng ibang tao para sa atin, kundi mamuhay tayo nang naaayon sa gusto ng Diyos para sa atin. Amen po ba? Amen. I hope this morning po, I will be able to share the Word of God and minister to you the way God wants me to minister po sa inyong lahat. So our message for today is about my better story, and our passage text will be taken from 1 Timothy 1:12-17. Basahin lang po natin ito ng mabilis, And then himay-himayin po natin. This was Paul, kausap niya po si Timothy, kinukwento niya yung gratefulness niya, yung pasasalamat niya, gaano kalaki, gaano kalalim ang mercy and grace ng Panginoon. Kanina, sabi ni Ate Joanne natin, perfect love. Totoo naman perfect ang love ni Lord. Kalakip ng isang perfect grace. Di ba? A gift so undeserved, perfect grace. Okay, basahin po natin, I thank Him who has given me strength, Christ Jesus our Lord, because He judged me faithful, appointing me to His service. Though formerly, verse 13, I was a blasphemer, persecutor, and insolent opponent. But I received mercy because I had acted ignorantly in unbelief. Verse 14, and the grace of our Lord overflowed for me. Gusto ko pa pansinin po natin yung mga binabasa natin. Grabe po, Binabasa ko pa lang yan, naiiyak na ako Di ba? With the faith and love that are in Christ Jesus. Verse 15, the saying is trustworthy and deserving of full acceptance that Christ Jesus came into the world to save sinners, okay, and whom I am the foremost. Very familiar to, Si Paul, pag yung sinabi niya to, si Jesus daw pumunta para isave ang mga sinners, including you and me. At anong sabi niya? I am the chief of them. Ako ang pinakamalala. Ako ang worst. Okay? Balikan po natin yan later. Verse 16, but I received mercy for this reason, that in me, as the foremost, Jesus Christ might display His perfect patience as an example to those who were to believe in Him for eternal life. And verse 17, to the King of the ages, immortal, invisible, the only God, be the honor and glory forever and ever. Amen. So may the Lord bless the preaching of His word today po. So how to live out your better story? Kaya sinasabi po natin, lahat tayo may kwento. Pero ano yung kwento natin? Ito ba yung kwento, yung buhay kwento natin? Ito ba yung kwento na gusto talaga ng Lord para sa atin? As we dive into the Word of God, pag-aralan po natin ang buhay ni Paul. Pag-aralan natin, paano niya ni-live out
no? Yung better story niya at kung ano ang ginawa ni Lord sa buhay niya. And this is our example na hindi lang po si Paul ito. Itong pag-aaralan natin, lalagyan natin ng hopefully. Kasi ang Word of God is already powerful. Amen? Do you agree? Blessed na po ang Word of God eh. Pero yung Word of God applied in our life, that is also so powerful. Amen? Iba kasi yung napakinggan lang natin yung salita. Tapos, pumasok sa kabila, lumabas sa kabila. But when the Word of God is planted in our hearts, at ito ay mamunga sa buhay natin, wow, that is powerful. Amen? So just like Paul, ang prayer ko po sa atin ay talagang katagpuin tayo ng Lord this morning. Okay? So how to live out your better story. So number 1, basahin po ulit natin yung verse 12. I thank Him who has given me strength, Christ Jesus our Lord, because He judged me faithful, appointing me to His service. So number 1, sulat lang po natin. Number 1, look up. Pakisabi ng malakas, look up. Okay. So ano po yung nilulook up ni Paul dito? Ano po yung pinapasalamat ni Paul dito? Okay, ulitin natin na, I thank Him because He has given me strength, Christ Jesus our Lord, because He judged me faithful, appointing me to His service. Anong sabi ng verse? Nagpapasalamat ako sa Diyos because He judged me faithful. Sa ibang salin po, sa ibang translation, I thank Jesus Christ because He considered me trustworthy. Yan po yung sabi ng NIV, no? Nagpapasalamat daw si Paul kasi tiningnan siya ng Lord na trustworthy. Tiningnan siya ng Lord na mapagkakatiwalaan. Tiningnan siya ng Lord na faithful. And therefore, ano po yung kasunod? Appointing me to His service. At dahil nakita ng Lord na faithful siya, mapagkakatiwalaan siya, appointing me to His service, binigyan ni God si Paul ng ministry. Pakisabi, ministry. Okay. Ministry, ito pala yung pinagpapasalamat niya. Lord, salamat. I thank God because you have placed me in the ministry because you have judged me faithful. Yung ministry pala, mga kapatid, no, church, hindi siya binibigay kung kani-kanino lang. Amen? Let that sink in for a while. Yung ministry, hindi pala siya binibigay kung kani-kanino lang. Ang ministry is a proof of God's trust. Pakisabi ng malakas, trust. Sabi po ng Word of God, I thank Him, ni Paul, no, nagpapasalamat ako kay God because He judged me faithful. Nakita niya trustworthy ako, nakita niya faithful ako. Therefore, in-appoint niya ako to His service. Therefore, binigyan niya ako ng ministry. Ministry is a proof of God's trust. Ano po ba yung ministry? Parang ganito lang, no? Ministry is the work na ginagawa natin to serve God and people. Amen? Ministry, yan po ang tawag natin, no? Here at Horizon, we have different ministries. Mamaya, pahapyawan po natin. Ang ministry ay ginagawa natin para paglingkuran si God, paglingkuran ng kahit sinong tao. And of course, dito sa church, okay? Ministry is a proof of God's trust. So, usually po, no, pag tayo may ministry dito sa church, we base yung pag-serve natin based sa ability, tama ba? Sa mga giftings, kung ano yung mga binigay ng Lord. While God is the giver of gifts, God is the giver of skills, God is the giver of ability, hindi po pala yun lang ang tinitinang ng Lord para tayo ay maglingkod sa Kanya. Amen? Tama ba? Si Lord hindi lang siya tumitingin sa skills, sa ability. Of course, galing lahat kay God yun. Sa talent, di ba? Sa talent natin para pagkatiwalaan tayo ng ministry. Because ang sabi sa Word of God, He judged me faithful. Si Lord pala, tinitingnan niya yung faithfulness natin. Tinitingnan niya kung mapagkakatiwalaan tayo. Amen? Huwag kayo tumingin sa katabi nyo. Mapagkakatiwalaan yan. Okay? So si Lord, hindi siya nagbe-base lang, okay, magaling to. Okay, dito ka na sa ministry. And of course, sa Horizon, alam din natin yan. No? May pag-usapan natin, may process yan, di ba? Pero si Lord, pag nakita niya na mapagkakatiwalaan ka, bibigyan ka niya ng ministry. Amen? So hindi lang ito basta-basta na parang, ay gusto kong mag-serve sa Lord. Hindi lang ito yung lulubog, lilitaw, di ba? Pero pag nakita ng Lord na faithful to, alam mo yung pag pinagkatiwalaan ka, iba yun eh. Mararamdaman mo yun. Okay? So, right? So, ano yung nilulook up ni Paul dito? Nagpapasalamat siya sa Diyos. Di ba? Because God placed him in the ministry,
at pinagkatiwalaan siya. And that is a proof of God's trust to Him. Sa atin po, sa personal na application natin, tanong lang natin. So, ano yung nilulook up natin? Ano yung pinagpapasalamat natin? Tayong mga nasa ministry, thankful pa ba tayo? Sino dito mga thankful kasi naglilingkod pa tayo sa Lord? Grabe po, no? Yung compliment pala natin is malaman natin na pag inalaw pala ng Lord na mag-serve tayo sa Kanya, to people and to the church ministry, pag inalaw ng Lord yun, may tiwala pala si Lord sa atin. Faithful pala ang tingin ng Lord sa atin. Trustworthy pala tayo. Grabe, no? That's the truth of God's Word. Even nga nung pinag-aaralan namin ito, parang sabi ko, wow, this is a revelation talaga. No, na, oo nga, no? Ang ministry, hindi lang basta-basta kung sino-sino. Pag may nakita ka na naglilingkod sa Diyos, pinagkatiwalaan yan. So tayo may mga ministry, are we still thankful? Are we still grateful? Kasi minsan, di ba, may mga naririnig tayo minsan. Of course, worship team na lang example natin. Oh, pagod na yung katawang lupa ko. Nanay Miles, pahinga naman muna. O baka matuluyan yung pahinga. Di ba minsan ganon? Kasi totoo lang, napapagod yung katawan natin physically. But I hope and pray that every time we serve God, every time we serve people, every time we serve the church, nandun yung kagalakan, nandun yung pasasalamat sa Panginoon na, hey Lord, thank you. Thank you for this trust. Thank you for entrusting me this ministry. Kasi hindi lahat ay pinagkatiwalaan. Amen? May mga gifted, may mga skillful, pero wala sa ministry. Ano kabaliktaran? Baka hindi pa nila na-earn yung tiwala ng Lord. Right? Naranasan nyo na bang mabetray? Di ba? Ako, naranasan ko na yan. Di ba? Naranasan na nating mabetray, na pag nabetray tayo, nawawala yung tiwala natin doon sa tao. And for that person, para pagkatiwalaan mo agad, medyo matagal na proseso. Di ba? Matagal na proseso. That person has to earn the trust again. That person has to prove again yung sarili niya para pagkatiwalaan mo siyang muli. Right? And kay God, siguro may process tayo, no? Encouragement lang din po ito sa mga wala pang ministry, sa hindi pa naglilingkod sa Panginoon, no? Encouragement na baka may process na gustong daanan ka, pinapadaanan sa'yo ni Lord. At through that process, pag nakita ng Lord yung faithfulness, pag nakita ng Lord na trustworthy ka na din, pagkakatiwalaan ka ng Panginoon. Amen? Okay, so share lang po natin. Sa Horizon po, we have different ministries at Horizon, no? I-share lang natin ng mabilis. Una po yung assimilation team. Ito yung ushering team natin, headed by Pastora DG Bonilla. Yan, sabi ko sana gamaya. Okay, Pastora DG Bonilla. Okay? So kanina, pagpasok ninyo dito sa church, may mga ngumingiti na sa inyo, may mga kumakaway na sa inyo, may mga nag-guide sa inyo sa parking. Tama ba? Nakangiti ba sila or nakasimangot? Di ba ngiting-ngiti sila kahit gutom na sila, kahit di pa sila nag-breakfast, maaga yan dito, ngiting-ngiti sila, wino-welcome nila tayo dito. That's assimilation team ministry. Next is of course, yung highest praise. Yung kanina po, yung team na nag-lead sa atin sa worship, a very powerful one. Music naman po yan. Okay? That's the music team. And then, we have the kingdom movers. Yung kaninang nakita nyo dito na nagtatumbling-tumbling. Nagtumbling ba sila? Yung kaninang mga nagsayaw-sayaw dito, mga kingdom movers po natin yan, yung mga dance ministry. And we have Life Prince, multimedia. Napakaraming, ano po nito, branch. Itong Life Prince multimedia natin. Pwedeng nasa backstage sila, di ba? Sila yung nagbo-broadcast, sila yung sa camera, sila yung sa video, sila rin po yung nagpa-flash ng mga lyrics natin, di ba? So everything, meron din silang editing, gumagawa sila ng mga reels and videos. That's ministry, Life Prince, no? Headed by Pastora Gara. And we have the technical sounds and lights, headed by Coach Joseph po natin. Okay? And then, Horizon. Yan. Horizon po natin, ito yung Sunday school natin, headed by our Mommy San. Okay, so kaya tayo nananahimik dito ngayon kasi wala tayong bulinggit dito kasi may mga nag-aalaga sa ating mga anak sa Sunday school. Amen? Mabuhay ang mga Horizon teachers natin. Praise God for them. Praise God for our volunteers. And we also have yung Aral Simula, di ba? Ito, meron tayong 20 students na pinapaaral.
ito yung maliit na inumpisahan muna natin for Bahay Simula. Tama ba? Yung Aral Simula, may 20 children tayo na pinapaaral. And every Saturday, we have ministries sa parents nila and sa kanila. And we also have volunteers here. Okay? Mga teachers din. And of course, we have the treasure keepers. Ayan, ayaw nilang makita yung mga mukha nila kasi baka daw sundan nyo sila. Okay, treasure keepers, ito yung finance team natin. Yan lahat ng mga ministries dyan, I do believe, no, yung mga nandyan, pinagkatiwalaan ng Lord. Pwede ba natin palakpakan yung mga ministries na yan? Okay, we praise God, no? And kanina may binabanggit po ako, no? Lahat ng mga ministries na yan, of course, may mga process, right? Siguro i-share ko na lang yung sa music team po ngayon. We have an ongoing process ngayon. 3rd week nila kahapon. Ayan, 3rd week ng mga nag-o-observe. Meron mga 13 na nag-audition. Okay, 13. May Judas. Okay, so may 13 na nag-audition. Sa awa ni Lord, yung 13 na nag-audition na yon, wala naman sa kanila, sinabihan tayo na, anak, mukhang hindi ka para dito. Wala naman tayong sinabihan na gano'n, okay? There is a process na gino-go through itong mga ito, no, sa ministry. So yung proseso na yan, so may 2 months sila na mag-o-observe, tapos yung pag-o-observe na yan, basta may mga ginagawa tayo dyan. Ang sinasabi ko sa team, ang sinasabi ko sa mga trainees natin is, mga anak, finish well. Finish well. Finish the process. Tanong, ang highest praise team, naghihintay lang tayo na si Lord will add to us, to add more people. Kasi yan ang vision natin eh. That this year, God is going to raise another set of musicians and worship leaders. No? Kasi magkakaroon tayo ng Horizon Mandaluyong. Amen? Yan. So, yan ang vision, no? This year. Pakisabi, this year. Ayan. So, amen. So, may process, no, na dinadaanan. Like ko sinasabi sa kanila, mga anak, be faithful to the process. Be faithful to the process. Finish well. Kasi, ang pagsalang namin sa inyo dito, sa ministry, sa highest praise, ay nakadepende sa faithfulness nyo. Right? So, maaring sabay-sabay silang nag-start, pero hindi sila sabay-sabay na magsaserve. Why? Faithfulness. I want to show this now. Faithfulness is shown in small things. Faithfulness is shown in small things. Alam niyo yung faithfulness po, no? Hindi mo kailangang maging gifted ka para maging faithful ka, para maging trustworthy ka. Amen? Hindi mo kailangang maging gifted ka because faithfulness is the fruit of the Holy Spirit. Amen? Hindi mo kailangang maging gifted ka, maging talented ka to be faithful. Ano ang faithfulness? Kung saan tayo nilagay ng Lord, kung ano yung process na gusto ng Lord na daanan natin, maliit man yan, wala ka mang position, backstage ka man, di ka man nakikita, di ba? Hindi ka man sa front line. Kung saan tayo nilagay ni Lord, be faithful sa mga small things. Be faithful dun sa process na yan. Sabi po sa Luke 16, no, 10a, basahin lang po natin, one who is faithful in a very little is also faithful in much. Of course, may ano yan, no, may context po yan, no, pero tingnan lang natin, anong implication nito? Pag tayo daw faithful in very little, we will also be faithful in much. So in other words, pag tayo, nakita ng Lord, faithful tayo sa maliit na bagay, pagkakatiwalaan din tayo sa mas malaking bagay. Naniniwala ba kayo? Amen. Balikan po natin yung passage na binasa natin kanina. No? 1 Timothy 1:12. Sabi dyan, I thank Him who has given me strength. Sabi ni Paul, no? Christ Jesus our Lord, because He judged me faithful, appointing me to His service. Sabi po natin kanina, okay, nakita natin, pinagkatiwalaan ni God si Paul. Kaya nilagay siya to his service, into the ministry, right? Pero tanong, nung nilagay kaya ni God si Paul sa ministry, alam kaya ni Paul ano yung haharapin niya? Alam kaya niya? Of course, may ano siya, no? Meron siyang idea kasi nung na-encounter ni Paul si Jesus in the road of Damascus, di ba? Sinabihan, kumbaga, alam niya na eh. Rise up, for you will be told what to do. Diba? We know the story, and alam niya, nagagamitin siya ni Lord for His glory. Pero siguro, expect the unexpected. Yung magme-ministry si Paul, alam kaya niya na mabubugbog siya? Alam kaya niya na makukulong siya? Alam kaya niya na gaano kalaki yung ministry na pinagkatiwala ng Diyos sa kanya?
You know, sometimes, gusto ko yung verse, no? I thank Him who has given me strength. Ayoko po laktawan to eh. Kasi di ba kanina in-emphasize natin, He judged me faithful, appointing me to His service. Okay? So, pinagkatiwalaan tayo ng Lord, therefore, binigyan tayo ng ministry. Pero yung first part, ano sabi niya? I thank Him who has given me strength. So, sometimes, tinatawag tayo ng Lord sa isang ministry that is bigger than us. Naranasan niyo na yun? Sometimes may pagagawa si Lord that is bigger than us and minsan nakaka-overwhelm yon. Tama? Pero gustong-gusto ko yung opening dito ni Paul, I thank Him who has given me strength. Yung acknowledgement na when God calls you, He enables you. Amen? When God calls us, He will equip us. When God calls us, He will enable us. When God calls us, hindi niya tayo papabayaan. Right? Naalala ko po, no, nung 1997 ang unang attend ko sa RAC pa, no, sa Horizon, 1997. Transition nun, Tatay Mans, nung una ako naka-attend sa RAC. And then, 1998, I think 1999, hindi ko na kasi alam yung mga nangyari, dun sa may mga nangyari sa music team, no. Between 1999 and 2000, kasi medyo nawala rin ako sa church for a time. And then pagbalik ko, I think 1999. And then, yung ministry ng Highest Praise, yung ministry ng music team, wala talagang maiiwan. Kasi I remember, yung leader namin noon, ay pupunta na siya saan ba si Kuya Onsh? London. Okay, sa London, no? And coming here sa Horizon, actually may ibang kwento, no? Pero coming here sa Horizon, the impression of God sa akin that time was, I want you to stay because gusto ko mag-serve ka dito sa music ministry ng Horizon. Yan ang talagang very strong, hindi ko talaga makakalimutan po yan. No? And then sabi ko, okay Lord, pero nung nagsa-start na po yung ministry, no? Yung nagsa-start yung ministry, parang wala akong tiwala sa sarili ko. Although konti pa lang yung church noon, konti pa lang, mga 30, 40, no? Tama ba tayo? 30, 40 lang tayo noon eh. Pero even yung ganong task, parang for me, hindi ko kaya. For me, nahihiya ako. Kasi may mga ililid ako na mas matanda sa akin. I was very young nung time na yun, 15 years old lang. Mga nasa 20, ganyan. So, 2021 yata ako noon. So, parang nahihiya ako, wala akong tiwala sa sarili ko. And then, may time na nag-anniversary po yung nag-anniversary yung church sa St. Stephen. I don't know what year na yun tayo. Hindi ko alam kung maalala mo ba. So nag-anniversary yung RAC sa St. Stephen. I remember the team that we had, ako, tapos parang all-girl band yata kami nung time na yun, no? Maniwala kayo, there was a time all-girl band kami, no? So yun. Ano yung all-girl band sa secular? Pink? Prettier than Pink. Ayan, mas maganda kami doon. Okay, so anyway, so there was a time, maglilid ng worship, even that, parang nahihiya ako. So ang ginawa ko, nanghiram pa tayo ng musician, yung mga lumang musician, na mga nawala na. Okay? So kasi feeling ko hindi kaya ng team. So ang nangyari, nanghiram tayo ng musicians, and I felt during that time na nirebuke talaga ako ng Lord. Nilagay nga kita dyan eh. Bakit ka nagtawag? Hindi naman sila yung kailangan ko. Parang ganun, no? And the Lord rebuked me, and from then on, tinuruan ako ng Lord to maximize kung ano yung meron tayo sa music team, and the rest is history. Pwede ba nating palakpakan si Lord? Grabe po yung ginawa ng Lord sa ministry po ng Highest Praise, no? When God calls us, He enables us. During that time, alam mo yun, ano lang naman ang alam ko, kumanta-kanta lang, di ba? Mag-gitara, even yung keyboard, sariling sikap nung time na yun. Pati nga, yung mga sound system, pinakialaman na. Kasi ganun talaga eh. You have to be all around for you to maximize kung ano yung meron tayo nung time na yun. But praise God, iba na ngayon. Kasi si Lord, ang dami ng pinagkatiwalaan sa inyo ngayon. Amen? So pag tayo ni-raise up ng Lord, pag tayo tinawag ng Lord, siya po yung nag-enable sa atin. So ano po yung nilook up natin dito? Si Paul, nilook up niya, gratitude, nagpapasalamat siya sa Panginoon. God, Panginoong Jesus, salamat. Because you have placed me in the ministry. You have judged me faithful. Tayo po ba ganun din? Lord, salamat. Because you have entrusted a ministry to me. Yung paglilingkod ko po pala sa inyo. Ano yung compliment natin? May tiwala pala si Lord sa atin. Amen?
Pwede yung katabi mo, walang tiwala sa'yo. Pero pag nag-ministry ka, si Lord may tiwala sa'yo. Amen? Praise the Lord for that, no? Ano naman ang encouragement ko po sa wala pa pong ministry? Okay? Ang encouragement ko po sa wala pang ministry sa ngayon, lahat po tayo kayang gamitin ng Panginoon. Naniniwala po ba kayo doon? Lahat tayo kayang gamitin ng Panginoon. Start to be faithful with small things. Start to be faithful with small things. At kung ano man yung sinasabi ng Lord sa iyo ngayon, na maging faithful ka anak sa small things na yan, ano man yung pinaglagyan ng Lord sa iyo, be faithful with that. And one day, pagkakatiwalaan ka ng Panginoon. Amen? Pwede ba natin palakpakan si Lord? Thank you, Jesus. Second, though formerly, verse 13, though formerly I was a blasphemer, persecutor, and insolent opponent. So sabi ni Paul, dati daw siyang blasphemer. Grabe, no? Pag sinabi mong blasphemer, ano to, di ba? Yung parang directly striking God, yung disrespecting God, di ba? Persecutor, alam natin yung kwento sa Acts. Di ba na si Paul, he was breathing murderous threats sa mga Christians. Kinukulong ang mga Kristiyano, pinapatay ang mga Kristiyano, ganun siya kasama. And insolent opponent, so violent man siya. Yan ang description, yan ang sinasabi niya na former life niya. Formerly, I was a blasphemer, persecutor, and insolent opponent. But I received mercy because I had acted ignorantly in unbelief. Grabe po, no? Ano po sabi ng Word of God? Eto si Paul, mga heinous sins yun di ba? Yung mga kasalanan niya. Pero sabi ng Word of God, I received mercy. Nakatanggap ako ng habag, nakatanggap ako ng mercy. Mercy, pag sinabi po natin mercy, you don't receive yung punishment or something that you deserve. Nakita niyo yung kung sino si Paul, yung mga kasalanan niya, nung na-encounter ni Paul si Jesus sa road of Damascus, pwede na siyang patayin dun Di ba? Nabulag siya. But he received mercy. Bakit daw po? Because I had acted ignorantly in unbelief. So explain po natin yan, no? Tuloy lang po natin yung passage. Nakaka-receive daw siya ng mercy kasi he acted ignorantly. Alam niyo yung ignorantly kasi di niya alam, di ba? Unbelief. And then verse 14, and the grace of our Lord. Tingnan niyo, no? I received mercy and the grace of our Lord overflowed for me with the faith and love that are in Christ Jesus. So pangalawa po, ano po yung how do we live out our better story? Secondly, look back. Pakisabi ng malakas, look back. Okay. So dito po, kinukwento ni Paul yung dating buhay niya. Okay? Kinukwento ni Paul gaano siya kasama. Kinukwento ni Paul paano siya nakatanggap ng habag at biyaya ng Panginoon. Amen? Kaya nga po kanina nung nag-worship tayo during yung sukdulang biyaya, parang pag may mga worship song na ganon, and it's very personal, di ba? It's very personal na kinakantahan natin si Lord. Iba yung thanksgiving Kasi alam natin, lahat naman tayo makasalanan di ba? Lahat tayo makasalanan, lahat tayo nakatanggap ng mercy and grace ng Panginoong Jesus. Amen po ba? At malinaw po sa atin, na tayo po ay niligtas ng Panginoon. Hindi dahil magaling tayo, hindi dahil sa mga kung anong meron tayo. Niligtas tayo ng Panginoon because of His grace. Amen? Sige po, ituloy po natin, Sabi po dyan, I received mercy, but because I acted ignorantly and unbelief. Ignorance and unbelief, never excuse our sin. Hindi po natin ine-excuse yung kasalanan natin because of ignorance and unbelief. Bakit po? Kasi choice pa rin po natin yan. Right? But, they do invite God's mercy. Nakita po natin yan sa buhay ni Paul. Right? Nakita natin yan sa buhay po ni Paul. And then, kagaya ng sinabi ko po kanina, it's not your ignorance, it's not our ignorance that will save you, that save us. It is the grace of God. Malinaw po ba? Amen? Kanina po, medyo na-quote to partially ng isa sa worship leaders natin. Ephesians 2:8-9, for by grace you have been saved through faith, and this is not your own doing, it is the gift of God. Gusto lang po nating linawin, ang salvation po natin hindi sa gawa. 'Di ba? Ang salvation po natin is by grace through faith.
in Christ Jesus. Amen po? Hindi to sariling doing natin. It is a gift of God so that no one may boast. Okay? Not a result of works so that no one may boast. Okay? So, ganito po, no? Pero bakit sinasabi ni Paul? Bakit sinasabi ni Paul, no? Eto ako, blasphemer, persecutor, violent man, even though ganito ako, I receive mercy. Di ba yun yung sabi ng verse? Kahit ganito ako, I receive mercy. Pinagyayabang ba ni Paul na, ganito ako, pero nakatanggap ako ng mercy? Hindi, di ba? Actually, ang minamagnify dito ni Paul, yung mercy ng Lord na natanggap niya, yung grace ng Lord na natanggap na. So malinaw. Malinaw ang salvation, ang kaligtasan kay Lord by grace. Amen? Dahil sa grace ng Lord, dahil sa mercy ng Lord. Pero bakit po may ganon? Na naka-receive siya ng mercy dahil he acted ignorantly. He acted in unbelief. May nabasa ako, no? Yung ignorance daw, it's a sin, di ba? Unbelief is a sin. Pero pag ignorance, hindi mo alam. Di ba? Pag sinabi mo ignorance, ay hindi mo alam eh. Di ba? Kaya ginawa mo. Nakuha nyo? Si Paul, he acted ignorantly, hindi niya daw alam, kaya ginawa niya. Tama? So parang, pag i-compare mo yung ignorant, dun sa knowingly, dun sa alam niya yung ginagawa niya, tapos nag-commit ng ganyang sin, sino mas malala? Yung may alam, di ba? Yung may alam, pag alam niya kung ano yung tama or mali, tas ginawa niya pa rin yung mali, mas malala yun. Pag ignorant, di ba? Ito yung hindi niya alam kaya ginawa niya. Akala ni Paul, tama yung ginagawa niya. Akala ni Paul, yung pag-persecute niya, kasi pinaglalaban niya yung tama Tama ba? Pinaglalaban niya kung ano yung kanya. And we know Paul as a very radical man. We know Paul as a very passionate man. Very violent man. Alam mo yung zealous, di ba? Kitang-kita natin yung zealousness ni Paul sa Bible, sa lahat ng ginagawa niya, even before na makilala niya si Jesus. And you know what? While ignorance, hindi siya requirement, di ba? While ignorance, hindi siya requirement for our salvation. Pero baka, pwedeng nakita ng Lord, ano yung mga redeemable qualities ni Paul. Pakisabi, redeemable qualities. Nakita ng Lord, ano yung mga redeemable qualities ni Paul. Ginagamit niya sa kasamaan. Passionate, zealousness, radical, courageous, na yung mga qualities na yan, pag nagamit sa tama, he will be a powerful instrument in the hands of God. Amen? May ganun po ba tayo? Which, ganun nga yung nangyari kay Paul, di ba? Nung nakilala niya si Jesus, nung na-encounter niya si Jesus, listen to this, ginamit siya ng Lord mightily, powerfully, radical. Si Paul, hindi siya naging radical nung nakilala niya si Jesus. Dati na siyang radical, pero dati ginagamit niya sa kasamaan. Pero nung nakilala niya si Jesus, ginamit para sa kaluwalhatian ng Diyos. Amen? Dati na siyang passionate sa maling bagay. Dati na siyang zealous sa maling bagay. Pero, nung naitama yon, what a powerful tool in the hands of God. Tanong mga anak, mga kapatid, meron ba tayo sa buhay natin, may mga qualities ba tayo na mga redeemable na pwedeng magamit ng Lord or ipinapagamit na natin sa Lord? Amen? Courageous ka ba? Matapang ka ba? Dati ba, balikan natin yung look back balikan natin yung dating tayo. Meron ba dito, matapang na talaga tayo? Di ba? Huwag kayo matataas ng kamay Matapang na talaga tayo, yung naghahamon tayo ng away, yung kahit saan susugod tayo. Di ba? Matapang na talaga tayo. Pero nagagamit sa maling bagay. What if yung tapang mo na yan, gamitin mo sa tamang bagay? Yung tapang mo na yan, gamitin mo para sa ministry na gustong ipagawa sa iyo ng Lord. Yang tapang mo, gamitin mo para mag-share ng gospel. Yang tapang mo, gamitin mo para i-invite yung tita mo na ayaw sa'yo. Di ba? Yung mga family members mo, gamitin mo yung tapang mo to invite them. Okay? Meron ba dito, kilala nyo yung buong barangay nyo? Yung araw-araw, nagbabahay-bahay ka, alam mo lahat ng kwento.
Diba? Alam mo lahat ng kwento. Kasi marami kang connection eh. Diba? Talent yun. Marami kang connection. Nagbabahay-bahay ka kung saan-saan ka pumupunta. Alam mo yung kwento. Ang dami mong connection sa politics, barangay, kagawad, kilala mo silang lahat. Alam mo yung kwento na number 2, number 4, number 6, number 8 na bahay. Diba? Ganyan kakatindi sa connection mo. Pero ang tawag doon, marites. Diba? Marites, di ba? Pero, what if, yung connection mo na yan, yung galing mong magsalita, di ba? Gamitin mo sa ministry ng Panginoon. Amen? I want you to look back. May mga redeemable qualities ba tayo na pwede nating ipagamit sa Panginoon? Pwede kasing ganito no? Pwedeng dati matapang ka. Matapang ka naman talaga Pag wala ka sa church, matapang ka pa rin. Diba? Matapang ka dati, pero nung naging Christian ka, parang naging tame ka. Parang nahiya ka. Pwede mo bang iparedeem yan kay Lord? Pwede mo bang ipagamit kay Lord yung tapang mo? Amen? Pwede mo bang ipagamit kay Lord yung galing mong magsalita? Amen? Charisma. Of course, baka ma-misinterpret. Pag sinabing charisma kasi, diba? Pag may charisma kasi, ibig sabihin na pwedeng maging powerful tool din yan in the hand of God pag nagamit ng tama. Di ba? Meron ba sa inyo mga charismatic? Hindi charismatic church, Sige na nga, tay. Okay, agree. So, mga charismatic, di ba? May mga kilala akong tao, no? Charismatic sila, yung parang isang tingin mo pa lang, parang nakikinig yung mga tao, attracted ang mga tao. Ganon ka ba, tay? Okay? So, lumalapit ang mga tao, nakikinig sa kanya. Pag nadyan siya, parang, yung gustong-gusto siya ng mga tao. Charisma yun di ba? Parang pag nandyan siya, basta gustong-gusto siya. Pero nagamit sa masamang bagay. Ang nangyari, nami-misinterpret, di ba? Madaming babaeng umiiyak. Okay? Pero yung charisma na yan, pag nagamit sa tama, it can be a powerful tool in the hands of God. So mamaya, tingnan mo yung katabi mo kung charismatic yan. Ngayon, kung hindi, never mind. Okay? So, challenge ko, church, sa atin. Are there qualities in your life? Okay? Are there qualities in your life na redeemable, na pwedeng magamit sa kaluwalhatian ng Diyos? I want you to look back. At kung hindi pa natin yan pinaparedeem sa Lord, maybe it's about time, iparedeem natin yan sa Panginoon para magamit po sa kanyang kaluwalhatian. Amen? Kagaya po ni Paul. Sobrang sama, pero ginamit ng Lord powerfully for His glory, for His purposes. Meron po ako nilagay dito, no? Our past doesn't disqualify us from being used by God. Okay? May continuation po yan. The blood of Jesus covers all our sin. Past, present, and future. Okay? Sa mga VIPs po natin, no? Ito po yung good news. Ito po yung good news. Ito po yung gospel, no? Yung dugo ni Kristo, binayaran niya lahat ng kasalanan natin, past, present, and future. If we've confessed it and repented it, no past sin can rob us of our destiny or disqualify us from service in God's kingdom. Si Paul po, no? Pag titingnan natin yung buhay niya, pag titingnan natin yung past niya, parang hindi naman ito kagamit-gamit. Di ba? Pero, nung nagrepent na siya, nung kinilala niya si Jesus sa buhay niya, inalaw niya, nagsubmit siya sa Panginoon, inalaw niya na gamitin siya ng Lord. Si Paul, si Apostle Paul, grabe, no? Turn the world upside down. Pagdating po sa Christianity, kung hindi nga, lagi nga natin sinasabi, no? Pwedeng siya yung, if not the best, one of the best apostle. Amen? Wala pong hadlang, no? Hindi po tayo madidisqualify kung ano yung nakaraan natin. Kung ano yung mga pangit na nakaraan natin. Kung tayo po alam natin, nag-confess tayo, tinanggap natin na kailangan natin si Jesus, nirepent natin ang mga kasalanan natin, at inacknowledge natin si Jesus bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Wala pong past sin ang makakanakaw ng destiny na binigay po ni Lord para sa atin. Amen? Amen po, church. Sige po, palakpakan natin si Lord. Thank you, Lord. Thank you, God. Dalawa na po yan, no? How do we live out our better story? Una, look up. Magpasalamat po tayo palagi
pag tayo po ay pinagkatiwalaan ng Lord, nilagay ng Lord sa ministry. Amen? Ibig sabihin, pag may ministry ka, entrusted ka ng Panginoon. Pangalawa, look back. Okay? Ano po yung mga redeemable qualities sa buhay natin na maaring hanggang ngayon, hindi mo pa pinapagamit sa Lord? So yan po yung challenge natin. No? Walang hindi kayang gamitin si Lord sa bawat isa sa atin as long as surrendered po tayo sa Panginoon. Kasi hindi naman sariling lakas po natin eh. Mercy ng Lord eh. Grace ng Lord po eh. Di ba? Hindi po tayo, hindi sariling lakas natin. Kundi, sabi po nung binasa nating passage, no, the overflowing grace of God in our life. Amen? Praise God for that. So number 3, third, the saying is trustworthy and deserving of full acceptance. Si Paul po, no, grabe po yung emphasis niya dito, no, yung umpisa. The saying is trustworthy and deserving of full acceptance. Parang nai-imagine ko, habang sinasabi niya to, oy, mahalaga to, makinig ka, makinig ka. Sabi niya kay Timothy, no, deserving of full acceptance, makinig ka. Ang alin daw? That Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am the foremost. Eto na naman po, no? Si Jesus, dumating sa mundo to save sinners, kasama ikaw at ako. Amen? So, ito nga yung ano, no? Ang unang qualification ng isang child of God is a sinner. Because yung pagiging sinner natin does not disqualify us from coming to God. Kasi Jesus Christ came to save the sinners, kasama ikaw at ako, kasama tayong lahat. Amen? So, tuloy po natin. Tapos si Paul, eto na naman siya, no? Ako yung pinakamalala. Lagi siyang ganyan. Kanina, yung nauna nating binasa, no? Anlalanan niya eh. Pero dito, sinasabi niya na, si Jesus, dumating siya para iligtas ang mga makasalanan. At sa makasalanan na yan, ako ang pinakamalala. Ito na naman, but I receive mercy. Ayan. Pero nakatanggap ako ng mercy for this reason, that in me as the foremost. So that, bakit siya nakareceive ng mercy? Basahin po natin yung naka-highlight na, Jesus Christ might display His perfect patience as an example to those who were to believe in Him for eternal life. Ano po yung pangatlo natin? Look ahead. Okay? Look ahead. Okay? So, dito, sinasabi po ni Paul, no, ako yung pinakamalala sa lahat ng mga makasalanan. Okay? Naranasan niyo na ba yon? Yung minsan, we committed something, tapos, nung nag-sacred space ka kay God, between you and God, feeling mo ang sama-sama mo. May mga ganun ba tayong moment? Kasi in the presence of God, di ba, pag may sacred space tayo kay Lord, nire-reveal talaga ng Lord yung heart natin eh. Amen ba? Pero dito, si Paul, hindi siya nag-exaggerate. Si Paul, hindi siya yung, ano lang, di ba, yung may masabi lang, yung mema lang. Totoo naman kasi eh, na ang sama-sama niya eh. Totoo naman kasi na ang lala naman kasi niya eh, di ba? He was the one responsible for the suffering, for the murder, for the persecution ng mga Christians eh. Nung time na hindi pa siya nakakakilala, di ba? Yun siya, yun talaga siya. Which sinasabi niya, ako yung pinakamalala. Pero again, I receive mercy. Para ano daw? So that Jesus Christ might display His perfect patience as an example to those who were to believe in Him for eternal life. So yung look ahead po dito, no? Sino yung mga tao na pinapakita sa atin ng Lord na pwede nating ikwento yung kwento natin paano tayo binago ng Panginoon? Amen? Tingnan po natin to, no? Sa kwento ni Paul, no one is beyond redemption. Tama? Totoo naman eh. Pagdating sa Panginoon, no one is beyond redemption. Lahat tayo, kahit gaano tayo kalala, no one is beyond redemption. Lahat kayang i-redeem ng Panginoon. Lahat kayang iligtas ng Panginoon. Of course, basta nandun yung acknowledgement na, Lord, kailangan kita sa buhay ko. Amen? No one is beyond redemption, kahit gaano ka pa kasama. Okay? Tingnan mo yung katabi mo. Ang bait niyan. Okay. So, yun. Look ahead. So ngayon, no one is beyond redemption. Si Paul nga eh, ang lalay, niligtas ng Panginoon eh. So how much more tayo? Okay? Wala naman siguro sa atin, kagaya ni Paul. Persecutor ba kayo?
Blasphemer ba kayo? Di ba? Ano pa? Violent person ba kayo? Wala naman siguro sa ating ganon. Or baka yung violent meron. Di ba? Nagdalawang isip ako eh. No? So, ayan, baka, alam mo yun, no one is beyond redemption. Ako yung pinakamalala. I want you to see that. Kung ako nga niligtas eh, how much more kayo? Okay? Yun ang kwento ni Paul. So what about us, no? Tayo, meron tayong kanya-kanyang kwento. Amen? We have a story to tell. Meron tayong God story to tell. Meron tayong kwento ng conversion natin. Meron tayong kwento paano tayo binago ng Panginoon. Amen? Tama ba? May kwento tayo paano tayo binago at binabago ng Panginoon. And you know what? That can be, as we look ahead, sabi nung passage, no? That is a powerful tool, di ba? Para, hindi lang si Paul, no? Siguro kung may kakilala kayong kagaya ni Paul, kwento nyo yung kwento ni Paul, di ba? Pero kung yung hindi masyadong malala, kagaya ng katabi mo, di ba? We can share our story. Para saan daw? So that Jesus Christ might display His perfect patience. Tapos example tayo to those who were to believe in Him for eternal life. Doon sa mga maniniwala pa lang, doon sa mga sharean pa lang natin, example yung buhay natin. Amen? So anong kwento mo? Tanong mo sa katabi mo, anong kwento mo? Anong kwento ng pagbabago ang ginawa ng Lord sa'yo na pwede mong i-share sa mga tao na binibigay ng Lord sa atin? So, anong challenge po sa atin? Pwede ba nating, I'm sure meron no? I'm sure merong binibigay si Lord na mga tao sa buhay natin. May pinadala si Lord na mga tao sa buhay natin na baka sinasabi ng Lord, anak, ikwento mo na yung kwento mo. Ikwento mo na yung testimony mo. Ikwento mo na yung God story mo, yung salvation story mo sa tao na yan. Because I will use that as an example for that person para siya mismo maniwala din siya. Minsan kasi parang compared to Paul, di ba? Parang ang bait-bait natin. Tama ba? Parang may umiling-iling, hindi daw eh. Di ba? Compared to Paul, parang ang bait-bait natin. Kanina po, no, siguro let me just share this. Kanina I was asking the Lord if I am going to share this or not. Pero I think I have the permission from the Holy Spirit to share this. During the praise and worship, no, umano lang to, parang God reminded me of this. Tuwing mababasa ko po ito, no, pag sinasabi ni Paul, Christ Jesus came into the world to save sinners of whom I am the foremost. Diba? Parang ang lalalala, ako yung pinakamasama. So, there is this one thing in my life that I am reminded of. Of course, si Lord, niredeem niya na, di ba? Niredeem niya na to. And every time, kaya ako umiyak kanina sa praise and worship kasi parang na-realize ko how big, how great talaga yung mercy ng Lord and yung grace ng Lord. Sukdulang biyaya talaga, no? So, yun, no? During my younger years, siguro masasabi ko na parang ako si Paul. Yes, I am a sinner. Pag nababasa ko to, parang whom I am the foremost, medyo nakaka-relate ako. Kasi parang, siguro titingnan nyo ako, parang mukha akong anghel, tama ba? Mukhang hindi makabasag pinggan or makabasag kaldero lang, di ba? So, pero, parang once upon a time in my life, no, in my younger years, this is a testimony na niredeem ng Lord. In my younger years, I almost ruin a family. I almost destroy a family. Di ba? Because dun sa, alam mo yun, sa mga maling decision, in times of weakness, parang meron akong relationship na I almost ruin a family. And God dealt with me. God dealt with me. So, sobrang painful, sobrang, He placed me talaga dun sa dun sa position na alam ni Lord, sa Kanya lang ako lalapit. May ganon, di ba? May ganon ba kayo experience? I almost ruined a family, and then, pag sinasabi ng flesh mo, di ba? Ang sinasabi ng flesh ko, okay lang naman ituloy ito eh. Pero ang sinasabi ng Spirit sa akin, sige, pag tinuloy mo yan, suffer the consequences. You know what to do, you know the right thing. May Holy Spirit ka naman eh, ba't di ka makinig? Diba? So, I did the right thing. I obeyed the Lord. Pero I paid the price. Grabe po yun, no? Grabing, alam mo yun, parang tingin ko talaga sa sarili ko, parang sobrang sama ko, sobrang dumi, diba? Sobrang
feeling ko walang redemption. Na even though maaga tayo naging Christian, maaga ako nakakilala sa Lord, feeling ko nung time na yon, hindi kaya ng grace ng Lord, hindi kaya ng mercy ng Lord. Because feeling ko, ang sama-sama ko. May ganun ba kayong feeling minsan? But the grace of God, talagang sukdulan. The grace of God, sukdulan. The moment I obeyed God, God direct my path every step of the way. Yung nag-obey ako sa Lord, yun ako napunta sa Horizon Time noong 1997. That was it. And the rest is history. Nandito pa rin ako ngayon, praise God. After what? 27 years, 25 years, praise God for that. May ganun akong kwento. Of course, hindi ko na ibibigay yung detail, no? Pero I almost ruined a family. Parang mali eh. Diba? Ang sama-sama. Alam mo naman yung, kaya nga kanina, diba? Yung ignorance, parang less guilty yun eh. Kasi hindi niya alam eh. Pero yung knowingly, you know what to do, you know the right thing, pero ginawa mo pa rin. Anong tawag mo dun? Ang sama-sama. Diba? Pero God redeemed me. Of course, may proseso tayong dinaanan. And praise God, pag nag-obey po tayo sa Panginoon, sa process na gusto ng Lord na pagdaanan natin, minsan masakit, minsan mahirap, minsan hindi natin gusto. Pero if it's God's will, it's God's will. Pag sumunod tayo, God is faithful, sasamahan po niya tayo hanggang dulo. Amen? So again, no one is beyond redemption. Pwede po nating palakpakan si Lord. Thank you, God. Meron din po ako nilagay dito, no? Save people, serve people. Meron tayo laging mga naririnig, no? Hurt people, save people, di ba? Pero dito, nilagay natin, saved people, yung mga naligtas, served people. Okay? So, ano pong ibig sabihin yan, no? Kanina po, no, gusto ko lang balikan natin yung binabanggit natin kanina, yung number 1, di ba? Yung number 1, pag pinagkatiwalaan ka ng Lord, ibig sabihin, bibigyan ka ng ministry, di ba? May ministry ka kasi you are, nakita ng Lord, faithful ka. Nakita ng Lord, trustworthy ka. Pero dito, no, gusto ko lang din i-encourage ang bawat isa po sa atin. What I mean with save people, serve people. Kung tayo po, wala pang ministry, there is this one ministry na lahat tayo kaya nating gawin. Right? Lahat tayo kaya nating gawin. Ano yun? To share the gospel to anyone na gusto ng Lord na i-share po natin. Kaya nga po dito sa Look Ahead, ang application po natin, ang challenge po sa atin is, mga anak, meron bang binibigay si Lord na tao sa'yo? Diba? Na ikukwento mo yung kabutihan ng Diyos sa buhay mo. Ikukwento mo yung gospel dyan sa kaibigan mo, sa kapamilya mo, sa kaklase mo, sa kaopisina mo. Save people. Kung ikaw niligtas ka ng Panginoon, diba? One way to serve God and His people, to serve people is to share the gospel to anyone na gusto ng Lord na sharean mo. Amen po ba? Saved people, serve people. No, sabi po sa Matthew, no, the harvest is plentiful, but the workers are few. Yung harvest po, ibig sabihin, ang dami pang mga tao na hindi talaga nakakakilala sa Panginoon. Plentiful, but the laborers, the workers are few. Ang tanong ko po sa bawat isa sa atin, willing po ba tayo na maging worker in the harvest field, in the vineyard of God? Because ang totoo niyan, kung merong isang ministry na lahat tayo kaya nating gawin, is to share the gospel, to share the good news, to share the goodness, the mercy, the grace of God in our life. At yun ang katotohanan, hindi lang in our life, kundi yun talaga si God. He is Savior, He is Lord. It is by His grace that we are saved. Amen po? Meron bang mga nilalagay si Lord na mga tao sa puso natin ngayon? By the way, yung testimony na shinare ko po sa inyo kanina, no? Kanina ko lang yung shinare eh, pero ganun lang, no? Napahapya. Of course, some of my close friends alam yung details. Pero you know what? Yung testimony ko na yon, no? There are few people na pinadala si God sa buhay ko na ganun din ang kwento. There are few people na eksaktong-eksakto, ganun din ang kwento. And I knew it na I have to share that to those people. Kasi yun ang nakapag-free sa kanila, yun ang nakapag, alam mo yun, kasi yung guilt and shame, di ba?
Andyan yung lies ng enemy, oh, ganito ka dati, ang sama-sama mo. Halos manira ka ng pamilya, tapos pa-serve-serve ka dyan. Lies ng enemy yun, di ba? Pero ang sabi ng Word of God, pag nirepent natin ang mga kasalanan natin, God is faithful and just, di ba? To forgive us and cleanse us from all of our unrighteousness. At kailangan paniwalaan natin yan. And many times, no, for a few times, na yung kwento na yan, nagamit talaga ng Lord to minister to people na meron din ganong mga kwento. And of course, many others pa. Right? So mga anak, church, I would like to encourage everyone, no? Kung tayo, of course, yung number 2 natin kanina, no? Kung tayo may mga tapang tayo, dati na ginagamit natin sa mga hindi magandang bagay, why not etong season na to, di ba? Pag sinabi mong look ahead, pag sinabi mong save people, serve people, why not gamitin talaga natin yung mga kwento natin na niredeem ng Lord para sa ibang tao so that maging example yan sa kanila. And they themselves will come to know Jesus as their Lord and Savior. Amen? Amen, church? Grabe po ang buti-buti ng Lord, no? Ang buti-buti ng Lord. All of us, lahat po tayo makasalanan. Sabi po ng Bible, no one is righteous, not even one. Walang mabuti, walang righteous, not even one. Lahat tayo have fallen short of the glory of God. Lahat tayo makasalanan. Pero ano po ang ginawa ni Jesus? Pumunta siya sa mundo to save sinners. That includes you and me. Sa mga VIPs po natin, sa mga visitors po natin, no, that's the good news. Okay, that's the good news na ino-offer po ng Panginoon. Lahat po tayo makasalanan. Ang destination natin, lahat tayo ay impyerno. Pero buti na lang, pinadala ng Diyos ang kanyang bugtong na anak na si Jesus. At ang sino mang manampalataya sa Kanya, sa ginawa niya at the cross of Calvary is enough to pay the penalty of our sins, past, present, and future. Tayo po ay ligtas. And one day we will see Jesus face to face. Yun po, no? Yung pinag-uusapan nating mga ministry, mga paglilingkod sa Diyos, lahat yon nag-uumpisa sa pag-acknowledge natin na, Lord, kailangan kita sa buhay ko. Kailangan ko ng tagapagligtas. I need you in my life. Kung iniisip po, siguro may mga iba dito, I am beyond redemption. Ang sama-sama ko, hindi ako kayang iligtas ng Lord. Hindi po totoo yan. Because Jesus came to the world to save sinners and no one is beyond redemption. Wala pong hindi kayang iligtas si God. Example po ni Paul, no? Sobrang sama. Pero he received mercy para siya ay maging example, ma-display ang perfect patience ng ating Panginoon, ang grace niya, ang mercy niya. Amen? So no one is beyond redemption. May mga tao ba kayo sa buhay niyo na minsan iniisip niyo, ay ito, pag siniran ko ng gospel, kahit siguro sa impyerno, hindi to tatanggapin. May ganun ba kayo? Ang bad, no? May ganyan kasi ako minsan narinig dati. Yan, pag siniran mo, yan, even the hell will not accept that person sa sobrang sama niya. There's no such thing. There's no such thing. Because Jesus came to the world to save sinners. Kasama tayong lahat dyan. Amen? So ano po, no? Ano pong application natin dito? Beginning today, lahat po tayo, no? Siguro yung challenge ko, yung mga wala pang ministry na talagang evident ministry, kung may isang ministry na heart of God din, eto yun. Share the gospel to anyone na pinapakita ng Lord po sa atin. Amen? Of course, discipleship. Pakisabi, discipleship. Puntahan na rin po natin yun. Yung discipleship, no? Isa sa mga favorite na verse natin, 2 Timothy chapter 2, verse 2. O, sino nakaka-memorize sa mga nag-sol? Diba? And the things you have heard me say, in the presence of many witnesses, entrusted to reliable men who are able to teach others also. So, si Paul, si Timothy, entrusted to reliable men who are able to teach others also. 4 generations of disciples. Merong pinakita dati si Tatay Mans, no, nung, I think, the last time na nag-preach siya, no, pag akong isang tao, nag-share ako ng gospel ngayong taon na to, ng isang tao, 2 na kami. Okay? Pag kaming 2 tao, kunyari, kaming 2 ni Pastora Shen,
nag-share kami ng tag-isa kami, next year, 4 na kami. Are you hearing me? Pag yung 4 na yan, next year, nag-share, on the 3rd year, 8 na sila. 8 na kami pala. Nag-backslide din. 8 na. Okay. Pag yung 8 na yan, nag-share ng tag-iisa, on the 4th year, 16 na. Grabe po, no? So, that is a ministry na kaya po nating gawin lahat. Share the gospel to anyone. Paggamit po tayo sa Panginoon. Amen po ba? So, pwede ba nating palakpakan ulit si Lord? Thank you, Lord. Grabe po, no? So, how do we live out our better story? Okay, una po, no? Pag ginawa po natin yan, una, lagi tayong nagpapasalamat because God entrusted us, di ba? At binigyan niya tayo ng ministry. Sana maging grateful tayo palagi. No? Kagaya ni Paul, no matter what season we are into. Kasi like ngayon, naisip ko, no, andito yata yung 2 mga disciples ko na mga bagong panganak, no? Praise God. Season ng motherhood, no? Pero praise God kasi even kahit anong season, hindi yan sana makahinder sa atin na patuloy, di ba, yung pasasalamat sa Panginoon at magpagamit sa Lord sa mga gusto niyang ipagawa sa atin. Okay? So that's number 1, no? Thank God for He entrusted us sa ministry. Pangalawa po, yung look back, no? May mga qualities po ba tayo na redeemable na kailangan nating ipagamit sa Panginoon? Baka it's about time, kailangan ipagamit natin sa Panginoon. Baka dati matapang ka, ngayon nung naging Christian ka, parang naging tame ka, naging mahihain ka, pero deep inside you, matapang ka naman talaga eh. Di ba? Kayang gamitin niya ng Lord for His glory and purposes. Of course, yung pangatlo, look ahead. Sino yung mga tao po na gusto ng Lord na sharean natin? Okay? Share natin yung gospel kasi no one is beyond redemption. Pag tayo nag-share ng gospel, ano sabi ng Lord? Sasamahan niya tayo till the very end of age. Di ba? Yun ang promise ng Lord sa atin. So look ahead, mga kapatid. Horizon Champs, no? Na si Paul nga niligtas eh. Tayo pa kaya? Yung mga tao pa kaya sa paligid natin. Let us allow God to use us at yung mga kwento natin para to bring glory to His name at mas marami pang makakilala sa ating Panginoong Jesus. Amen? And of course, the last but not the least, 1 Timothy 1:17. Ito po yung laging ginagamit ng ating tatay sa benediction, no? To the King of the ages, immortal and visible, the only God, be honor and glory forever and ever. Amen. Pag lahat po yon, yung mga binanggit natin, the first 3, ginagawa natin, di ba, sa buhay po natin, ano po yung natural na dapat na flow ng buhay natin? Look beyond. Look beyond. Anong ibig sabihin? Sa lahat ng paggamit ng Lord sa atin, as we living out our better story sa pamamagitan po ng pinag-aralan natin ngayon, ng kwento ni Paul, as we are thanking God always for what He has given us, as we allow God to redeem yung mga redeemable qualities natin at nagpapagamit tayo sa Kanya, as we allow God to use us to win souls, to share the gospel to others, ano po yung ending? Ano po yung ending? Naturally, ang papuri lahat ay para sa Lord. Look beyond. Amen? Look beyond. Napakalinaw po no, yung mga passages na binasa po natin. It's not about Paul. Of course, na-mention yung weakness niya. Na-mention lahat yung mga, kung gaano siya kasama. Na-mention ano yung mga life niya before. Pero ano po yung na-magnify doon? Yung kabutihan ng Diyos, yung kalakihan ng Diyos, yung grace ng Lord, yung mercy ng Lord. At kung lahat tayo po, no, ganon, mamumuhay ng ganon, ano kaya ang itsura ng magiging buhay natin? Buhay pagpupuri. Buhay pagpupuri. Amen? Look beyond. Ang sarap papurihan. Si Lord ang bida sa buhay natin. Hindi yung talent natin. Hindi yung kung ano mang ginawa natin. Hindi kung ano man yung past natin, yung pinagdaanan natin at ginagawa natin. Sa lahat ng ginagawa natin, let it be na si Lord lagi. All glory, all honor, all praises is given back to the one and only God. Amen? Can we just give God a clap offering? As we close, here's our big idea, no?
Yung lahat po ng pinag-usapan natin, live His glory to tell a better story. Live His glory to tell a better story. Tanong po, no? Are we living our life honoring God? Live His glory. Live a life that is honoring God. Yung sa lahat ng ginagawa natin, sa Lord ang papuri. Sa lahat ng pinag-usapan natin, sa Lord ang papuri. Sa lahat ng, if we live His glory, if we allow God to use us, if we are living our life honoring God, then masasabi talaga natin, we have a better story to tell. Amen? Grabe po, no? Grabe ang kabutihan ng Diyos sa buhay po natin. Sa totoo lang, no? Tayo, we have our own, meron tayong free will di ba? Meron tayong sariling, tawag doon, sariling kusa minsan, sariling palo. And we want to do things on our own. Right? Pero dito po, grabe yung pagpapaalala sa atin ng Lord. Okay, we are in this world but we are not of this world. Ang buhay natin, ginagamit ng Lord dito sa mundo, oo, para magliwanag tayo, salt and light. Pero ang buhay natin is not for anything else but for His glory. Our life is to honor God. Nothing more, nothing less, nothing else. Amen? May I invite the worship team to come, no? As we have our sacred space. Sa ating sacred space po, no, I don't know paano po nangusap ang Panginoon sa inyo, pero siguro lagyan lang natin ng application yung mga pinag-usapan po natin ngayon. Kamusta ka po? Kamusta ka po pagdating sa paglilingkod sa Lord? Kamusta ka pagdating sa ministry? Masasabi mo ba na at this season of your life, pinagkatiwalaan ka ng Lord, kapatid? And kung may realization na, oo nga, no, bakit nga ba wala akong ginagawa sa ngayon para sa Lord and for His people? Maybe it's about time to ask God, Lord, i-desire mo, no? I-desire mo, Panginoon, I want to be used by You. At pag may sinabi sa'yo si Lord na, anak, I want you to go through this process, go through that process, and be faithful to that process. Amen? Yan po, no? Paulit-ulit ko po sinasabi, no? Yung pangalawa, lahat naman po tayo may kwento ng mga quote-unquote mga past natin na hindi ka aya-aya sa Panginoon, di ba? May mga nagamit tayo, siguro in our past, may mga hindi maganda na pinaggamitan tayo ng buhay natin. Ngayon, kung na-redeem na po ng Lord yan, praise the Lord. Amen? Ngayon, kung hindi pa, siguro this time, allow God to redeem that. And allow God to use that. So that magbigay ng kapurihan and glory sa Panginoon. And the third, lahat po tayo, kaya nating gawin to. Diba? Ask God. Or baka meron ng binigay si Lord na name sa inyo. If you need courage, siguro sa sacred space natin, hingi lang din tayo sa Lord. Hingi lang din tayo sa Lord. Lord, salamat po sa mga pangalan na to, na nakapila na pupuntahan ko, parang kailangan ko ng boldness, kailangan ko ng courage. And you can ask that from the Lord. Amen? And of course, ang encouragement po sa ating lahat, no? Pag ginagawa natin yung tatlong yon, yung buhay natin, walang ibang matataas, walang ibang bida, kung hindi ang ating Panginoong Jesus. Lord, salamat po sa pagkakataong ito, Lord. Salamat for opening our eyes. Kasi, totoo naman, many times, nabubuhay kami according dun sa gusto namin. Yung mga self-will, di ba? Yung mga free will namin. Lord, patawarin niyo po kami, Panginoon. But I pray, Lord, na having heard this message of yours, O God, I declare na kayo po yung mag-create, Panginoon, ng deep desire, hindi lang desire, kundi yung a-actionan talaga, Banal na Espiritu, tulungan niyo ang bawat isa, na that desire, oh God, to live
your glory, to live, to honor you. So that masasabi po talaga namin, eto yun eh. Eto yung better story ko. Ang better story ko is bringing glory and honor to God. Hindi kung ano yung gusto ko. Panginoon, salamat po. Thank you for this time. Patuloy po kayong mangusap sa bawat isa. Patuloy niyong katagpuin ang bawat isa. Because lagi ito sinasabi, church, no? Si Lord, napaka-personal na Diyos. God is a personal God. Sa dami ng sinabi ko dito, no? While preaching, I really believe, kung merong isa dyan nag-hit sa'yo, kung merong isa dyan talagang, nagrema sa'yo, baka yan talaga ang message ng Panginoon sa'yo, kapatid. And I want you to take that seriously. At kung ano man yan, may the Lord meet you where you are. And I am declaring for an obedient heart for you sa araw na ito, that beginning today, you will truly decide to honor God. Nothing more, nothing less, nothing else. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah, Jesus. Salamat po, Panginoon, sa inyong biyaya. It's only because of you, Lord, that we can be able to stand, be able to serve, be able to love people. Thank you for your perfect grace, for your perfect mercy. Sige po, tayo lahat. Sambahin lang po natin ang ating Lord. Alam niyo po, no? Ang word ng Lord sobrang powerful. Ang daming truth na binanggit si Ninang Miles, no? And gusto ko lang po talagang mag-sink in sa atin, no? Yung grace ng Lord. Paul considered himself the worst sinner. Tinanggap ang grace ng Lord. Naging sapat at nag-overflow ang grace ng Lord. I want to challenge everyone, no? As we worship today, that same grace, ilapat natin sa mga buhay natin. And sure ako, na pag tinanggap natin ng maayos ang grace ng Lord, you will never be the same. Hindi papayag ang puso mo, hindi papayag ang kaluluwa mo, hindi papayag ang espiritu mo na mananatili kang ganyan. Because grace compels us into worship. Grace compels us into service. Grace compels us into loving people. Panginoon, maraming salamat sa inyong biyaya, Lord. Habang hindi karapat-dapat, pag-ukulan ng pag at wagas mong pagsinta. Tayo po yun, no? Tayo po. Habang walang kakayanang masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Yakap mo ako sa aking kawalan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsan di nabahiran ang kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sutulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala.
Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Jesus. Salamat. Habang hindi karapat-dapat, pagkukulan ng habag at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanang masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. O niyakap mo kami. Ko sa aking karunan, inibig mo ako nang di kayang tumbasan, O Diyos ng katarungan at katuwiran na kahit minsan di napahiran ang kabanalang kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. Salamat, O niyakap mo ako sa aking karunan, inibig mo ako nang di kayang tumbasan. Niyakap mo ako sa aking karunan, inibig mo ako nang di kayang tumbasan. Niyakap mo ako sa aking kalumihan, inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsan di napahiran
Grabe po, no? Sabi ng song natin, God is the God of justice. God is righteous, no? He is holy. Wala pong pwedeng makalapit sa atin before God. Pero dahil sa kanyang sukdulang biyaya, dahil sa kanyang grace that's overflowing, we can call God our Father. Amen? We can call Jesus our Savior. Grabe, how deep is the love of God for us. How high and how wide, how deep and how long is your love for us, oh God. Thank you so much, Lord. Thank you so much. Help us to respond, Lord. How can we not respond to a God like you? A God who is so loving, a God who is so compassionate, so merciful, so gracious, oh God. Salamat po, Panginoon. We have received so much from you, God. Salamat sa pag-ibig mo. Salamat sa kaligtasan. Salamat sa biyaya mo sa araw-araw, Panginoon. And Lord, I declare, oh God, Holy Spirit, tulungan niyo po kami. It's like yung paulit-ulit naming minimension na, Lord, sa preaching, even as we end, Lord, tulungan niyo kami, Banal na Espiritu, na mamuhay lamang kami, honoring your name, oh God. Because that is the right response to a God like you. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Panginoon, salamat po sa na-accomplish sa araw na ito ng inyong salita. Lord, I trust and I declare, naniniwala po ako na kung ano man ang bunga nito, Father, it will bring so much glory to your name. It will bear fruit 30, 60, and 100, Lord, sa buhay ng bawat isa po sa amin. Lord, pagpalain niyo po ang inyong mga anak na naririto ngayon, God. I declare that they will be a blessing to their families. Lord, blessing sa mga estudyante sa mga school nila. I declare sa mga working professionals namin, I declare nagagamitin kayo mightily ni Lord for this week. Huwag kayong matakot, no? God will be with you as you step out in faith, in obeying the Lord, in sharing your story, your testimony. God will give you wisdom. God will anoint you. God will empower you in the name of Jesus. Lord, pagpalain mo po ang bawat pamilya represented here. I declare good health provision. Sa mga nangangailangan, Panginoon, ng provision for this week, Lord, let this be a testimony of your goodness, of your mercy, of your faithfulness sa buhay ng bawat isa. Lord, sa mga nangangailangan ng kagalingan, Lord, I also declare healing in your name, O God. Lord, wala pong mahirap sa inyo. Walang imposible sa inyo, Lord. So we declare all these things in the most powerful name of Jesus. Maraming salamat, Panginoon. Lord, for this time, we just want to honor you. We just want to lift you up. We just want to give you glory. Kagaya po ng de-declare namin kanina na verse, to the King of the ages, to the King eternal, immortal, invisible, the only wise God, be the honor and glory forever and ever. And all of us will say, Amen and Amen. Thank you, Lord. Praise God, no? Praise the Lord. Yay, meron po tayong bagong series. Napakaganda po ng bagong series na to. So, teach us how to pray. Teach us to pray, okay? Teach us to pray. That will start on March 17. It will be at 10 a.m. next week. So, sino po nandito next week? Woo! Yan. So, ang ganda-ganda po ng series na to. Okay po, sige po. Sino yung gusto nating batiin at i-bless ng congratulations? Because of Sunday. God bless po, everyone.